Good morning, ma'am. Good morning, sir. Nakakamiss, hindi ba? Yung mga kataga na dati ayaw niyong naririnig na nagmumula sa aming bibig dahil sadyang masakit sa tenga. Na nakarating kami ng sekundarya pero mga tunog elementarya, maririnig pa nga ba? Sa kabila ng pandemya kami ba'y makakapasok pa? Sa ganitong panahon, importante pa rin ang edukasyon para Pilipinas umahon para di tayo laging patapon pero paano kaming mga baon? Tuluyan na kaming maglalaon at hahayaan na lamang magpatabon? Mahal ko ang pag-aaral, ayokong mauwi sa pangangalakal pero paano ba ito? Ako'y nalilito. Kalimutan ko na nga kung gaano katagal na nga bang ganito. Ilang buwan na nga bang may sakit ang mundo? Siyam nga ba? O 7? Ako'y nalilito. Dito sa kwartong ito, dito na ako nabulok, nagbibilang ng tatsulok araw-araw, sinusubukan araw-araw, nalilito ako sa ganitong bagong sistema. Nakakasabay pa ba ako? Nagpapasalamat ako sa ating gobyerno. Oo nga, promise, honesto. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong binigay nila sa atin para matuto pero ako lang ba? Ako lang ba ang nangangamba sa pag-aaral ngayong panahon ng pandemya? Hindi ito tungkol sa aking paaralan o sa mga kaguruan, tungkol ito sa aking sariling kakayahan na matuto sa sariling isipan na kahit mahirap ay patuloy na pinaglalaban dahil kailangan. Mahuhuli ako kung di ko to gagawin. Sinimulan ko na kaya kailangan kong tapusin. Pero paano? Natututo nga ba ako? Natututo nga ba tayo? Sana lang aware kayo. Aware kayo na hindi lahat ng bata sa bansang ito matalino. Hindi lahat kaya sumabay sa sistemang ganito. Paano? Paano yung mga hindi biniyaan ng ganitong pribilehyo na kahit pangkain hindi sigurado? Aaminin ko, sa mga lessons na pinag-aaralan natin wala akong naintindihan masyado, hindi dahil sa ako'y bobo. Hindi lang kasi ako ganun katalino. Kailangan ko pang magtanong sa 2 o 3 para lang maintindihan yung sinasabi nyo. Hindi ako ganon katalino para ma-absorb lahat ng napanood ko lang at narinig sa mga boses nyo. Pasensya na. Hindi ko kasi maintindihan via call. Kailangan ko pa ng example. Pasensya na. Gusto kong makapasa. Nahihiya ako sa sarili ko na sa bawat activity nagtatanong ako at nagpapatulong kung kani-kanino. Ang hirap ng marunong ka naman at nakakaintindi pero alam mong may kulang pa rin sa iyong sarili. Nakakadagdag pa sa aking isipin yung napakabagal na internet sa bansa natin. Napakadami kong isipin. Napaka-unfair ng mundo natin. Naawa ako sa mga batang naabutan ng sakunang ito. Sa mga elementarya pamilya daw nila ang magtuturo paano kung di nakapag-aral kanilang mga ninuno. Sana lahat sinaalang-alang. Paano yung mga walang magulang? Pero bakit ko nga ba sila iniisip? Ako nga nababaliw na sa sikip ng nararamdaman sa kulungan na ito, sa katotohanan na wala akong magawa para sa problema ng mundo. Nakakadagdag pa ako. Noong isang araw, sinumpong ako ng katamaran, iniwan ko lahat ng sasagutan at humiga ako sa higaan. Nag-scroll ako sa Facebook at ako'y kinilabutan sa aking namataan. Isang estudyante piniling magpakamatay dahil tingin niya, pag-aaral niya'y wala ng saysay. Bigla akong nilamon ng takot. Natakot ako na baka isang araw, isa sa mga kaibigan ko, o baka pati ako, mapagod na. At maisipan din namin na tapusin na. Natatakot ako di lang para sa sarili ko, natatakot ako na baka bukas o mamaya, isa sa pamilya ko, isa na ding biktima ng nakakamatay na pandemya. Pero bakit nga ba ako natatakot? Bakit ko inayaang mabalot ako ng lungkot? Sa sandaling panahon ako ay nakalimot. Nakalimot ako na lahat ng bagay may dahilan. Nakalimutan ko kung ano talaga ang aking kailangan. Hindi ko kailangan ng katalinuhan at karangyaan. Ang kailangan ko lang ay maniwala sa kanyang kabutihan. Maniwala tayo sa kanyang kapangyarihan. Tatapos din to. Maniwala lang tayo.
Tingin lang tayo sa mga bagay na positibo at kalimutan na muna natin ang ating mga reklamo. Yung dating baon mo na 100 piso, ngayon pang-load mo na ng 1 linggo. Yung mga oras na hindi mo nakasama ang iyong pamilya, ngayon sulit na. Ang dami nating bagay na dapat ipagpasalamat, isipin lang natin na lahat ng meron tayo ay sapat. Alam kong namimiss nyo na yung 4 na sulok ng paaralan. Don't you worry, sigad ang gagawa ng paraan. Yung dating pangarap ko na makapagsuot ng toga, ngayon ang gusto ko na lang mahubad natin yung mga suot nating maskara. Sa panahon na ito, isa lang ang nasisiguro ko. Alam kong kaya ko pa, kasi di ako nag-iisa.